Narito na ang programang inyong pinagkakatiwalaan, ang programang mas pinalakas at mas pinalawak sa pagbibigay serbisyo sa inyong lahat. Ngayon ay Miyerkules, March 6, 2013. Tugon, aksyon. Ngayon, ito ang Responde. Magandang hapon, ako si Oling Miranda. Problemado ngayon ang isa nating kabayan na taga Malabon. Ayaw na ibalik sa kanya ng inaplayang recruitment agency ang kanyang passport matapos siya umatras sa planong pangingibang bansa. Ang report mula kay Irene Quintana. Nilalapit ko po sa Responde na sana po mabawi po yung passport ko at sana po hindi na po ko hingian ng ganun po na kalaking amount dahil wala po kong trabaho sa ngayon. Pangarap na mas magandang buhay para sa sarili at sa kanyang pamilya. Ito ang nagtulak kay Bernadette Molina na mag-apply ng trabaho sa ibang bansa. Una ma'am, kasi ang tao ma'am gaya ko, mag-a-abroad siya ma'am kasi parang unang-una sa pera ma'am, makatulong sa magulang, iangat ang buhay. Kahit paano man pag kumita ka na maganda, na tuloy-tuloy, maganda ang sahod mo, mabait ang amo mo, makapagtayo rin ng konting negosyo at maganda, yung simpleng bahay lang na matatawag mong iyo. Kwento ni Bernadette, sa isang job fair sa Malabon City, kung saan siya nakatira, nalaman niya ang tungkol sa Metro Global Search International Network Corporation. No October po 2012, naghahanap po ako ng trabaho. Then nakita ko po sa job fair may hiring dito po sa Malabon City Hall. Kasi sinabi niya po na ito madali kang maaalis. Ni piso, wala kang gagastusin dito. Ganun ma'am. Parang maganda ang sales stock nila ma'am eh. Kaya naakit siyang mag-apply bilang domestic helper sa bansang Brunei. Wala raw siyang binayaran na kahit magkano sa kanyang pagpapamedical at sa iba pang prosesong isinagawa sa kanya. Pero inubliga raw siya ng naturang agency na ibigay sa kanila ang kanyang passport. Ngunit naging masyado raw mabilis ang proseso ng kanyang pag-alis. Bagay na kanyang ikinatakot. Pagdating po sa OWA, doon na po ako nag-isip na bakit napakabilis naman po ng proseso nito. Kagagaling ko lang po sa TESDA, kinabukasan po OWA na daw. Ibig sabihin po noon, aalis na po. Nag-alinlangan po ako at yung magulang ko na bakit bigla-bigla na may alis mo. Dagdag pa ang halos 5 buwan daw na hindi niya tatanggapin ng buo ang kanyang sahod. Sinabi po ma'am ng agency. Kaya lang ma'am, sinabi po niya nung nakapirma na po ko sa kontrata na puro blanco. Na nagkakahalaga po na, ay wala pong presyo po. Blank, ay English po na malalalim na blank. Number 2, blank na naman. Tapos sabi niya, kailangan pirmahan mo yan ha, sa gilid. Meron nga kopya ng kontrata niya? Wala po, tinago po agad nila. Blanco yun, pero Opo. pinirmahan mo? Opo, kasi ma'am hindi daw po aalis pag hindi daw po pinirmahan yun ma'am. Yun daw po ang katunayan na aalis ka. Kaya napag-isip-isip ko ma'am na 5 buwan, wala akong sasahurin, tapos wala pang matitira sa akin, tapos nasa malayong bansa pa ako, ma'am. Sino ang pwede kong lapitan? Maski ma'am sa mga Philippine Embassy, dun pa lang ma'am, may mga Pinoy na nakukulong na hindi ko nabibigyan ng katarungan. Kaya nagpasya si Bernadette na umurong na sa pangingibang bansa. Bagay na hindi raw ikinatuwa ng inaplayang agency, kaya nang gusto na niyang bawiin ang kanyang passport, tumanggi ang naturang agency. Ilang beses po ako nakiusap sa kanila na bawiin ko po yung passport ko, pero hindi po sila pumapayag. Kailangan po ikas po na kulang-kulang 8,000 po yung ibigay ko po ng cash para po mabawi yung passport ko. Para po ma'am sa medical daw po, una po ma'am nagkakahalaga po yung phase 1, 3,145 and phase 2 is 3,445 plus test na po is 600. And then nung tinotal ko po is nakakahalaga po siya ng 7,200 mahigit po. Nangangamba ngayon si Bernadette na baka magamit ng iba ang kanyang passport, kaya nagparesponde na ito para mabawi ang kanyang pasaporte. Kasi ma'am, pwede po siya magamit ng ibang tao, ma'am eh. Pwedeng may paalisin po sila nakapangalan ko. O ito si Bernadette Molina, to ganitong lugar to. Tapos ma'am, kung may ginawang kalokohan yun ma'am, or ma'am nagnakaw ba yun, nakapatay siya sa ibang bansa, pangalan ko ma'am masisira. Ang gusto ko lang sana ma'am, maibalik po sa akin ma'am. Ako na po ang magde-decide ma'am kung mag-abroad po ako hindi. Ako si Irene Quintana, ang inyong koresponde. Ang sagot ng Philippine Overseas Employment Administration sa problema ito ni Bernadette, abangan sa pagbabalik ng Responde.
Patuloy po natin tinututukan ang kaso ni Bernadette Molina. Ayaw po kasi ibalik sa kanya ng inaplang agency ang kanyang passport hanggat hindi siya nagubayad ng mahigit 7,000 piso. Para masagot ang mga katanungan ni Bernadette, nasa linya ng ating komunikasyon si Attorney Rosemary Gondraños Duques, Director 2 ng Anti-Illegal Recruitment Branch ng POEA. Ma'am, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon po, sir, sa inyo at sa ating po mga tagapakinig. At mga taga-porood, ma'am. Yes, Opo, sir. ma'am. Opo. Opo. Una po sa tanong namin, ma'am, tama ba ang Metro Global Search International Network Corporation na tumanggap ng mga mag-a-apply sa kanila ng trabaho abroad? Ibig sabihin, ibig sabihin talaga bang legal ang trabaho ito ng Metro Global Search International? Base po sa aming verification, meron po tayong Metro Global Search International Network Corporation na matatagpuan po sa Aurora Boulevard, Quezon City. So, ang kanila pong lisensya ay mag-expire sa October 5, 2015. So, ito po ay isang lisensyadong ahensya. Ayun. Tama ba ma'am yung pag-alis na ginagawa po, yung paraan ng pagpapaalis nitong Metro Global Search Network Corporation na kumbaga kinukuha yung pinapipirma ng papeles nang wala man lang nakasulat na kahit na ano? Base po dun sa istorya, narinig ko po, ano? Opo, salamat po. Unang-una pong sinasabi ng ating aplikante ay siya ay hindi makakasahod ng 5 buwan. That means to say, parang meron pong sinisingil na placement fee sa kanya. Sa ating pong POEA rules, meron po tayong circular to that effect na pag po ang position is household worker, ito po ay hindi dapat magbayad ng anumang placement fee Tama po, sa kanyang opo. ahensya. No placement fee policy po. Itong ating aplikante, domestic worker po ang ina-apply, hindi po ba? Yes sir, oo. So, ibig sabihin talagang exempted na magbayad ng placement fee. Wala po dapat placement fee pag household service worker, sir. Opo. Pero kung gaano kabilis itong pag-asikaso ng pag-alis na isang aplikante? Dahil mukhang ang pinagtaka po ng lumapit po sa atin, naging napakabilis yata ng pag-asikaso po sa kanya. Kasi kung household worker po tayo, ay marami pa tayong mga certificate na kailangang makuha muna bago tayo ma-deploy. For example, kailangan po meron tayong national certificate for household service worker na makukuha sa TESDA. Meron din po tayong certificate of competence or attendance in country-specific language and culture orientation from OWA. So, hindi po basta-basta. Pagkatapos po niya ng mga training na yan, syempre meron pa tayong phase for medical. So, ang ibig sabihin, hindi yan makukuha ng 1 o 2 linggo lang at pwede nang umalis yung tao. So, base po sa sinasabi niya, pagkatapos po ba ng TESDA, ay parang sinabi niya na siya ay pupunta na agad ng OWA for processing. Opo ma'am. Tama po. So, meron po tayong training for skills and then iba pa rin po yung training sa OWA. So, mali po yung proseso na one day after the other ay pwede nang makuha yung certificate. So, maari po talagang mali yung mga pinagagawa po sa kanya. Ano po? At sabi nga po niya, meron po siyang mga pinipirma mga papeles na walang kahit na ano nakasulat. Ibig sabihin, taga mga blanco na kanyang nilalagdaan. Tama ko ba yun? Mali po yun. Kasi kung kontrata po ang pipirmahan niya, dapat po yung basic component ng contract ay na doon. Makikita niya magkano ang sweldo niya, ang duration ng kanyang contract, ang kanyang position. So, hindi po pwedeng blanco ang kontrata ang pipirmahan. Opo. Yaman din po ma'am na napakarami po natin nakitang pagkakamali sa ginawa po ng Metro Global Search International Network Corporation. Ano bang pinakamainam na gawin po rito? Siguro po pwede nating i-advise ang ating aplikante, si Ma'am, ano nga po ang name ng ating worker? Bernadette Molina. Molina, opo. Na magtungo po sa aming tanggapan dito sa Legal Assistance Division. So para makausap po namin siya ng personal at iisa-isahin po natin kung ano ang violation na pwede nating isampa sa ahensya na nag-recruit sa kanya. At yung mismong pag-hold ng passport, dahil mukhang hindi na po pinakawala ng kanyang agency yung pasaporte po niya, hinold na po ng korporasyon. So bawal din po yan Bawal po kasi yun, ano meron po? po tayong provision na nagsasaad ng withholding
or denying travel or other pertinent documents from worker for consideration is bawal po under our POEA rules and regulations. Apo. Ano po ba maaaring maging atraso nitong Metro Global Search International Network? Dahil sa, sabi nyo nga po, October 2015 pa, matatapos yung kontrata po nito. So kung mapapatunayan po ni Ms. Molina, so magsasampa tayo ng kaso, no, na ang kanyang pasaporte ay wini-withhold or hindi binibigay sa kanya, nang wala namang kadahilanan na siya ay sinisingil, pinagbabayad para masoli ang passport, Opo. pwede po natin silang kasuhan ng withholding or denying of travel or other pertinent documents. So Alright. yan po ay nasa ating POEA rules and regulations. Alright, ma'am. Nako, maraming po salamat sa oras po ninyo at palagi ko po ay nakarating na po kay Miss Bernadette Molina yung inyong ipinay po sa kanya. Maraming salamat din po. Okay, mga kaibigan, si Attorney Rosemary Gondraños Duquez, Director 2 ng Anti-Illegal Recruitment Branch ng POEA ang ating pong nakapanayam. Ilang buwan din pong ipinanawagan sa responde ang pagkawala ni Richard Lavadia na taga Bulacan. Hulyo pa ng nakarang taon nang mawala pong 25 anyos na si Richard at ang naturang pagkawala nagdulot po ng labis na pag-aalala at hapis sa kanyang mga kaanak. Balikan natin ang kwentong ito sa report ni Rachel Junedo. July 21, 2012 nang umalis sa bahay nila si Richard Lavadia. Inere ng responde ang kanyang larawan sa aming missing segment noong ding nakaraang taon. Inabot din ito hanggang Pebrero ngayong 2013. Si Richard ay edad 25 at may problema sa pag-iisip nang ito ay umalis sa kanilang tahanan. Nagsimula umano ito nang mamatay ang asawa nitong si Regine sa Visayas noong Pebrero ng nakaraang taon. Kwento ni Aling Mila, huli na nang malaman nilang may rheumatic heart pala ang namayapang manugang. Bali, 1 taon lang sa amin nag-stay sila. Anak nga niya, yung kinuha pati ng balitiyahin yung asawa niya. Yun, siya nung mamatay yung asawa niya, doon sa Bisaya, pinuntahan niya. Simula noon, nung pag-uwi niya rito, nag-iba ng kanyang, yung ganyan isip na parang di ko alam kung anong ginawa sa kanya doon. Kasi hindi naman ganyan siya eh. Simula lang manggaling siya sa Bisaya. Kaya naman ang mawalay ito sa piling ng kanyang pamilya ay labis na pinag-alala ng kanyang ina. Nagpaalam daw sa kanya na aalis, huwag daw sabihin sa akin. Eh bakit ka ako pinayagan mong umalis? Eh alam mo, hindi ibang pag-isip niya eh. Ang bilin daw nito sa tatay niya, huwag daw sabihin sa akin, baka raw ako magalit. Si Richard ay umalis ng kanilang bahay na nakasuot ng itim na pantalon at itim na sapatos sa t-shirt. Kung ano-ano ang kanilang naiisip sa tuwing may mababalitaan sa telebisyon na mga nadidisgrasya. August noon, di ba, bumagyo. May nabalitaan kami na patay daw. Kasi ang suot niya noon, nakaitim siya ng pantalon sa sapatos. Ay di nag-iyak ako noon, sabi ko, baka yun na. Nag-aabang kami sa TV, hindi naman namin naabotan yun kasi yung nagsabi sa akin patapos na yung programang yun nang narinig nila yung balitang yun. Di siyempre ako nag-aalala kung saan na mapupunta. Kako, kung baha naman, sa baha, marunong naman siya lumangoy. Di sabi ko, makakaligtas naman siya. Hanggang sa panaginip umano ay dinadalaw na rin sa Aling Mila ng pag-aalala sa kanyang anak. Napapanaginip ko nga yan, napanaginip ko na mataba daw siya. Tapos nilapitan ko nga, bakit hindi ka umuyo? Bakit ngayon ka lang? Habang nag-uusap kami ni Aling Mila ay napansin namin na iyak ng iyak ang kanyang asawa. Kwento ni Aling Mila, paboritong anak si Richard at ang labis na naapektuhan sa pag-alis nito ay ang kanyang tatay Rodolfo. Ang tangi umanong nagpapatatag sa kanilang pag-asa na makikita pa ang kanilang pinakamamahal na si Richard ay sa tulong ng panalangin. Pinapanalangin ko din na sana ligtas siya sa anumang kapahamakan. Ayun, sana matuto siyang bumalik. Maibalik yung kanyang dating pag-iisip. Ako si Rachel Dionedo, ang inyong koresponde. Abangan sa pagbabalik na responde ang muling pakikitaan ng pamilya Lavadia matapos mawalay si Richard.
sa kanilang piling sa loob ng 7 buwan. Pagkatapos ang mahigit kalahating taong pagkawala, isang magandang balita po ang ipinarating ng pamilya Lavadia sa Responde. Sa wakas, nakabalik na sa kanilang piling si Richard. Tunghayan natin ang ginawang pagbisita ng Responde sa pamilya Lavadia sa probinsya ng Bulacan. Isang napakagandang balita ang aming natanggap noong katapusan ng Pebrero ng taong kasalukuyan. Ayon kay Mayra, nakita na ang kanilang nawawalang kapatid na si Richard Lavadia ang ipinapakita sa missing person segment ng Responde. Hindi na nagpatumpik-tumpik pa ang Responde, agad naming pinuntahan ang Barangay Muzon, San Jose del Monte, Bulacan. Una naming nakausap ang bunsong kapatid ni Richard na si Ronel Lavadia. Si Ronel ay labis ding nag-alala sa pag-alis ng kanilang kuya sa kanilang tahanan. Wala na daw kasi sa matinong pag-iisip ang kapatid at nag-aalala siya sa maaaring mangyari kapag hindi ito nakakain. Kinuwento nito kung paanong natagpuan ang kanyang kuya. Tumawag po sa akin yung kapatid ko pong nasa Blooming Treat po, nakita daw po ng aking mga pinsan, na dumaan po doon. Tapos yun pala po galing po sa kulungan. Inano po daw po na pagkamalan daw po na nagnakaw daw po. Hindi man po alam na may diferensya daw po sa utak. Kaya po doon po nanggaling na naghahanap po kami. Hindi naman po namin alam na naandun po. Para lubos na maunawaan ang kanyang kwento, ay dumiretso na kami sa bahay ni Ronel, kung saan doon naghihintay ang kanyang mga kapatid at magulang. Nakausap namin doon ang nagbabalik na si Richard. Sa unang tingin, aakalain mong nasa normal siyang pag-iisip. Richard, kamusta ka na ngayon? Hindi. Mabuti naman. Okay. Kailan ka umuwi dito sa Muzon? Mga ilang araw na ba? Nalimutan ko na eh. Okay. Saan ka ba nagpunta noon? Ano ba nangyari? Namasyal sa abroad. Alin ba yung abroad? Ano ba yung abroad? Wala pa sa abroad eh. Wala pa rin ako alam eh. Thank you. Ulit siguro. Huwag ka na ulit. Huwag ka na mawawala, ha? Okay? Pinatotohanan ng kuya ni Richard na si Roger ang unang sinabi ni Ronel na nakulong nga ang kanilang kapatid. Galing daw po siyang kulungan. Yeah. Ang sabi, pumasok daw siya sa 7-Eleven. Ngayon, yung pumasok sa 7-Eleven, ang kwento sabi niya sa amin, marami naman daw pagkain doon, libre. Tapos yun, tinitingnan daw naman ng mga tao siya, hindi naman daw siya masiba sa pagkain, kakain lang daw naman siya. Yun, hanggat sa lumabas daw siya, sabi niya sa akin, hinabol na daw siya. Kung saan daw nakarating. Tapos meron daw siyang pinasukang isang bahay para magtakot. Tapos may naggalaw, kung may kinain pangaraw siya na doon, na buto daw ng manok. Tapos, yun, hanggat sa yun, sabi niya sa akin na kinulong na daw siya. Tapos, nung nakulong daw siya, naranasan din daw niya yung bugbugin siya. Labis na nagdugo ang puso nila sa balitang hatid na ito ni Richard. Hindi umano naiintindihan ng mga tao ang sitwasyon ng kanilang kapatid. Nalungkot ako kasi, siyempre, hindi yata nila alam na may depresyon kapatid ko. Pero ang lahat ng ito ay napawi sa pag-uwi ni Richard sa kanilang bahay. Siya ay hinatid ng panganay nilang kapatid mula Bikutan pauwi dito sa Bulacan sa piling ng kanilang mga magulang. Siyempre, masayang-masaya ako. Niyakap ko siya. Siyempre,
yung isinantabi ko na maluhalo ako, ayaw nang pakita sa kapatid ko kasi nahiya rin naman ako. Masaya, sabi ko. Tapos kinausap ko siya, yung naging pakiramdam ko, hindi naman naging grabe yung kanyang pagiging depressed. Yun yung unang-unang ko. Tsaka siyempre, sinama ko na rin sa panalangin ng sama na maraming salamat at nakasama na namin. Aba, siyempre masaya. Parang wala nang problema, ganun. Sabi ko, salamat naman kasi siyempre, nung pagka-receive ng text nito galing doon sa atin niya, salamat naman ka ako natutong umuwi. Kasi alam naman niya doon ang bahay ng pamilya ng tatay niya. Pinayuhan ni Aling Bila ang nawalay na anak. Sabi ko nga sa kanya, huwag nang umalis. Baka mamaya kung saan na naman mapupunta. Sabi nga niya, masarap daw umalis, lumayas. Ay sabi ko, nasasarapan ka ba dun sa kung saan kaabutin ng gabi? Tsaka, siyempre, naalaala ko nun, siyempre tayo pag gutom, diba? Lalo yung matinding gutom. Nag-iiba-ibang pag-isip natin. Kasi nung naiisip ko yun sa kanya kasi mahirap nung Diyos ko. Sa wakas, buo na muli ang kanilang pamilya at masaya ang aming programa na maging bahagi ng kanilang muling pagkikita. Papasalamat po kami sa lahat po dito, sa inyo po, sa mga nahanap po ang aking kapatid na ganito. Salamat po, maraming. Lalo na po sa inyo. Opo, malaking-malaki po nagawa ng Responde dahil kung po baga, marami yung nakakita sa kapatid ko na kapatid ko nawawala. Meron pong sa Facebook, ayan, kumbaga nagchat-chat po kami, tinatanong nila kung bakit nawala yung kapatid ko. Isa sa pinakamalaking tulong ang Responde po talaga Net 25. Nagpapasalamat po ako sa Net 25 sa Responde dahil sa tulong po nila ninyo. Nakatulong po yung programa niyo para maikalat yung kapatid kong nawawala at siyempre para maagarang makita po kagad siya. Ayun, nagpapasalamat po ako sa Responde at marami pong natutulungan sila kagaya namin at saka nakarating po sila rito. Papasalamat din po ako at ng maraming. Ayun. Ako si Rachel Dionedo, ang inyong koresponde. Nagpapasalamat ang Responde sa pamilya ni Richard Lavadia sa pagtitiwalang ibinigay nila sa programa sa kanyang mga magulang na sina Rodolfo at Mila Lavadia, sa mga kapatid ni Richard na sina Myra, Ronel at Roger Lavadia. Higit po sa karangalan at papuring aming tinatanggap ay ang aming kaligayahan na kay aming mapaglingkuran. Dahil higit sa lahat ng aming kagalakan, kapag may naisasara kaming kaso para sa amin, ang kaso ito ni Richard Gargallo Lavadia ay ganap ng case closed. Isa pong nawawalang kababayan natin ang inilapit sa Responde. Nais ipanawagan ni Teresita Samonte ang pagkawala ng kanyang anak na si Hogan Samonte, 21 years old, at residente ng Naik, Cavite. Si Hogan daw ay nawala noong October 31, 2012 at huling nakita sa terminal ng bus sa Naik, Cavite. Nakasuot ito ng itim na jacket, short, sandals at may dalang blue na sling bag. Kung sino man daw po ang may anumang impormasyon tungkol sa kinaroroonan ni Hogan, maaari ipagbigay alam lamang daw sa mga numero bilang 0922-770-9978, 0926-691-1870, 0907-299-2914. Hanapin lamang si Oliver Samonte o Teresita Samonte. Narito ang panawagan ni Teresita. Ang maputi ang buhok at saka may pekas dito sa pisngi. Tapos mapeklat ang paa. Hindi siya makapagsalita. Ang alam lang niya, Mama, Kuya, Ate, Omar, Oji. Yun lang ang alam niya sabihin. Nananawagan ho ako sa inyo kung sino man ho ang nakakuha sa anak ko. Ay pakibalik lang ho nyo sa barangay Latoria na Cavite. Kung hindi po naman, kami na lang po ang pupunta sa inyo kung sino man po ang nakakuha sa anak ko.
Sa mga nais makipag-ugnayan sa Responde, pakitext lang ang buong pangalan, address at ang nilalaman na reklamo. Maaari niyo kami tawagan Lunes hanggang Biyernes alas 8 hanggang alas 5 ng hapon. Sa mga sumusunod po sa amin via snail mail, pakisulat din po ang inyong contact number para kayo agad namin matawagan. Narito ang numero at iba pang detalye ang maaari niyong tawagan at makipag-ugnayan. Maaari po kayong magpadala ng mga video sa amin na mga gusto nyo ireklamo, makakaganapan man ito na nakapeperwisyo sa inyo at gusto maaksyonan. At para mapanood ang aming mga previous episodes, ilike lang ang aming Facebook fanpage, Responde Net 25. Maraming salamat po sa aming mga sponsors, Mr. and Mrs. Ignacio Igne Manaog ng ISSM Printers, Hail Design at Calves Clinic. Ang Responde, mapapanood nyo Lunes, Miyerkules, Biyernes, alas 5:30 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi. Ang tangi po naming hangad, ang kayo matulungan walang labis, walang kulang. Tugon, aksyon, ngayon. Ito ang Responde. Magandang gabi, ako si Oren Miranda.